One of the groups disappointed by the Senate's latest move is the group Tindig Pilipinas. And we have co-convener Kiko Aquino D. on the line now. Sir, magandang hapon sa inyo. Nasa labas na po kayo ng Senado ngayon? Yes po, magandang hapon. Nandito po tayo sa labas ng Senado. Kakatapos lang po actually ng parte ko sa programa. Tsaka marami pa po. Si Shelo Magno po ata kung hindi ako nagkakamali nagsasalita ngayon. Yung participants po natin nasa 8 to 10,000 po. Lahat po ang nananawagan sa Senado. Tama na po yung pag-delay. Hayaan nang tanggapin yung articles of impeachment. Hayaan na pong i-present yung evidence laban kay VP Sara. Opo. Kayo ho ba ay inasahan nyo ba na mangyayari ito or just plain old disappointed lang talaga? Well, paano ba? Very, very on brand na nga sa Senado na maghahanap sila ng paraan para mag-delay, no? So, ginamit nilang excuse yung recess nila. Tapos, nung June 2, ginawa nilang June 11. Ngayon, parang sinasabi nila ibabalik sa lower house. Puro delaying tactics po ito. So, ako, bagamat yung specific na taktika na ginamit nila, medyo from the left field, di namin po na-expect. Siguro yung fact na maghahanap sila ng way para mag-delay ay medyo hindi naman po masyadong surprising. Opo. Kayo po ay nasa misa kaninang umaga po sa House of Representatives. Tama ho ba? That's right po. So yung House prosecution po noong scheduled pa rin sila na dumating dito po sa Senado para mag-present yung articles of impeachment ay inimbita nila yung mga dating first complainants or lahat ng complainants actually na sumama sa isang misa para sa kanila. Opo. So, andun kayo kanina tapos nag-present pa sila ng symbolic yung mga articles. Meron ho ba kayong nakuha sa mga usap-usapan kung kung may next move ba silang gagawin or talagang sakali na lang? Ayun, sa totoo lang, Sir Lord, medyo hindi ko rin bet masyado makihalubilo sa mga kongresista. So, hindi na rin po ako nakikismis sa kanila. Sorry, nagulat ako doon wise boy. Pero sir, salamat. Opo, ngayon po nga na nagkaroon na ng remand, ano pong mangyayari after, and what happens if the House actually refuses to accept the impeachment complaint? Well, mukhang ang posisyon ng House, or yung tamang posisyon naman, ay na-co-equal branch po sila sa Senado Yung pag-remand, ay ginagawa ng isang higher court sa lower court. So talagang hindi ito tumutugma sa nakasanayang jurisprudence natin. Of course, di po ako abogado to be clear, no? So baka may mas makakapaniwanag pa. Pero ang intindi ko, the House should hold their ground na parang na presumption of regularity po ang nakalagay sa impeachment complaint natin. Oo. Kita mo, maingat sila paggamit kagabi ng word na remand. Return. O kasi nakikita nila na mukhang lilecturean sila ni Coco. Oo. Okay, so ang Tindig, sino pa ang mga legal options ng Tindig Pilipinas, Professor D? Di naman po ako professor po. Mr. lang. Senior lecturer po ako part-time. Pero in terms of options po, syempre, before itong move ng Senado, nagplano na po tayo ng mga malawakang kilusan. No? So, itong pagkikilos po natin ngayon, in anticipation po ito ng pagtanggap ng articles of impeachment. And we were expecting naman na kakailanganin nating subaybayan yung impeachment case. So, tuloy-tuloy po yung pag-monitor natin. We will call for other actions as appropriate po. Pero ayun po, dahil nga galit na galit po tayo kagabi at ngayon medyo dumiretso po sa pagkikilos, kailangan pa rin po ng time to sit down and assess correctly yung situation. Oo Kasi mukhang hindi na sila tinatablan. Kiko, parang naka-develop na sila ng armor of the armor na kulay. Sayang yung mga robe, di ba? May hindi pa naman kasya daw sa isa, Okay, anyway, sino pang sunod na magsasalita dyan sa Tindig Pilipinas na pagkilo sa labas ng Senado, Kiko? Sino pa nga ba po? So I think ang nagsasalita po ngayon ay si Rep. Percy Sendanya po, yung endorser ng first impeachment complaint. And then, pasensya na po, di ko pa memorize yung next roster ng speakers natin. Pero marami pa yan hanggang mga alas 4 ko. Oo. Si Ronald Llamas pa nandyan. Pag nandyan, atras tayo lahat. Hindi ko kaya na nakikita si Sir Ronald lately. Alright, anyway, okay. Ingat kayo dyan at good luck sa inyo. Si Kiko Aquino. Maraming salamat din po.
Maraming Thank you salamat sa iyo, Kiko Aquino D, ang isa po sa Tindig Pilipinas Co. convener.